Huwag ho kayong matakot, no? Sa totoo lang ho, ako nagtataka ho, no? Sa ating mga kababayan na bakit sila natatakot pag pupuntahan ho sila sa bahay ng mga maniningil. Samantalang yun ho ang traditional way, no, ng paniningil. Yan ho ang trabaho ko eh. 25 years ko na hong ginagawa yan. May nagtanong sa akin, nag-background check daw po sila sa akin. Tapos pupunta daw po sila sa bahay namin kasama ang barangay. Sobrang nakaka-stress po. Alright. Maraming pong salamat sa panibagong katanungan po na ipinadala niyo po sa akin, no? At maraming pong salamat sa tiwalang ibinibigay niyo po sa akin, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay? Sagutin ho natin siya, no? Ang sabi ho is, nag-background check daw ho sila. Okay? Tapos, pupunta raw ho sa inyong bahay and na-stress na kayo. Unang-unang sasabihin ko sa inyo, huwag kayo magpaka-stress. No? Bakit ho? Kasi hindi naman nila magagawa yun. Bakit ho? Explain natin. Kung sinasabi ho nilang background check, paano sila makakapag-background check? Tingnan nyo ho pagka ho din-download nyo yung kanilang apps, okay? At binigyan nyo ng access, okay, ano ho mangyayari? Mananakaw ho nila yung inyong mga information sa cellphone po ninyo. Kasi nga may malware ho sila. Ang unang-unang ninanakaw ho nila dyan is yung mga nakalista nyo sa phone book. Okay. Tapos, tapos pagkatapos nun, magkakaroon na kayo ng yung mga information lalagay nyo. Pangalan, address, no? Tapos maglalagay kayo ng ID, tsaka cellphone number po ninyo. Pag nalaan na po nila yun, ayan na, padadala na kagad yung inyong inyong proceeds. Hindi nyo naman alam kung magkano na-approve sa inyo. In 5 minutes po makakapag-background check sila. Kalokohan ho yun. Para po makapag-background check yung mga yan, dapat ho yan lumabas. Magtatanong-tanong ho yan. Paano makakapagtanong-tanong in 5 minutes? For example ho, dito sa Metro Manila yung for example lang po For example, dito nakabase sa Metro Manila yung yung online lending apps. Kung kayo ay taga Cebu, in 5 minutes mapupunta kayo sa Cebu. Di ba? Kalokohan naman ho yun. Huwag ho kayo maniniwala sa pinagsasabi ng mga bugok na yan. Or sige, nandun na ako. Sabihin ho natin, ito during, no? O pagkatapos nyo mag-pass due. Hindi kayo nakapagbayad sa due date. Hindi nila kailangan na mag-background investigate. Para saan pa? Para saan pa ho yung background investigation? Samantalang yun ho ginagawa dapat pagkatapos ho ng application Di po ba? Ang sistema ho kasi, pagkatapos mag-apply, i-CCI, i-BBI, or i-verify. Tapos, tsaka ho mag-i-evaluate yan, gagawang desisyon. Tsaka pa lang ho bibigay ng approval. Saan ho kayo nakakita? Bigay pera. Pag hindi nakabayad, tsaka background investigate, kalukuhan mo yan. Hindi ho ganyan ng tamang pagpapautang. Di ba? So, huwag ko kayo may stress. Kasi wala akong katotohanan yung sinasabi ng mga bugok na ola na yan. Di ba? Actually, take 2 ko na ho ito Patay pala yung mic ko kanina. Walang audio. Anyway, sige, balik tayo dun sa tawag dito, sabi ho, pupunta raw ho sa inyong bahay. May kasamang barangay. Hayaan nyo pumunta ng bahay. No? Huwag ho kayong matakot. No? Sa totoo lang ho, ako nagtataka ho, no? Sa ating mga kababayan na bakit sila natatakot pag pupuntahan ho sila sa bahay ng mga maniningil. Samantalang yun ho ang traditional way, no, ng paniningil. Yan ho ang trabaho ko 25 years ko na hong ginagawa yan. Nagpupunta ho talaga ako ng bahay pagka ho mayroong hindi nakabayad. No, nakikipag-usap po kami sa kanila. No? Ganun ho ang tamang paniningil. Hindi ho yung tatawagan mo, babaragin mo, pagagalitan mo, papahiya mo, iharas mo. Hindi ho ganun ang paniningil. Ang paniningil ho, pupunta kayo sa bahay, no? Tapos nakikipag-usap ho kayo ng maayos. May meeting of minds yun, no? Kaya nga ho ang pagiging kolektor dapat yan may utak ka. No, hindi ho kasi kalimitan ho pag maniningil sinisino Hindi ho, wag ho kayong ron, no? Ako proud ho ako, kolektor ako.
No? Kasi ho, dapat yan may utak. Bakit may utak? Nakikipag-negotiate ka eh. Oh, paano ka makikipag-negotiate kung wala kang utak, wala kang sariling paninindigan sa sarili mo? Diba? Kasi dapat yan, well-equipped ka. Oh, alam mo, sasabihin mo doon sa kliyente mo. Diba? May pang-rebat ka. Hindi po pwede na, kagaya mga online lending apps, scripted. O, pag may tinanong kayong wala na sa script, magagalit na lang sa inyo. O, ganun yan. O, diba? Mariusip, huwag ho kayong matatakot pag sinabi hong magpapapunta ng field. Sabihin nyo, sige ho, magpapunta ho kayo at least, makakausap nyo sila ng maayos. Kilala nyo yung kausap nyo. Physical na tao, hindi yung telepono. Di ba? Sa telepono, hindi pa nagpapakilala, which is bawal yun. Dapat nagpapakilala ho sila, kung sino sila, at kung anong kumpanya nire-represent nila. O, ganun din ho, pagka nagpupunta sa field. O sa bahay, dapat pag kumatok, papakilala ko yung sarili, tapos pakikilala ko kung saan kumpanya. Ganun lang ho kadali yun. Hindi ho po pwede na bordagulan. Hindi ho na uso yun. Mariusip. Hindi na ho, kumbaga, sa panahon ho natin ngayon, no? Napakarami na ho, nakalatag na batas, no? So, hindi na ho dapat kayo natatakot na, na baka kayo iharas. May batas ho tayo eh. Gumawa ho tayo ng sarili nating kumbaga hakbang, no? Para ho yung stress natin tsaka yung anxiety natin mawala, no? O kagaya ho nito, sabi magsasama ng barangay. Hindi ho totoo yun. Naglabas na nga ho ng memorandum circular ang Supreme Court po natin, no? Na pagkayan is organisasyon or juridical entity, hindi na ho sila po pwede pang pumunta ng barangay at hindi na ho sila papansinin doon. No, ang mga po pwede lang ho na sa barangay is yung mga individual. Okay, at dapat yun nasa isang municipality lang sila or isang city lang. No, yun ho lang ang po pwede sa barangay conciliation proceedings. O, wag ho kayo naniniwala sa mga bugok na yan. No? Masyado nilang gustong kontrolin ng isip po ninyo eh. Sa takot. Huwag ho kayong papayag. No? Bawal ho yun eh. O di ho ba? Tsaka, let's say, sige ho. Kung totoo man ho sinasabi nila, pasensya no, sa boss, napipiyok pa. Under the weather ho kasi ako eh. Okay, balik ho tayo. Let's say, sabihin ho natin, papabarangay sila. Pag nalaman ho ng barangay yung ginagawa sa inyo na harassment, no, yung sobrang karga ng interest, no, tsaka yung pagbabawas na malalaki na processing fee, baka sila pa mabaliktad. Oh. Di ba? Kaya nga ho ang pinananakot nila barangay. Kasi ayaw nila hong tumungtong sa korte. Bakit? Kasi pag nalaman ni judge yan, ay toda sila. Pag nalaman nilang hindi nila sinusunod yung ceiling on interest rate, may memorandum na nga eh. Na dapat 15% lang po. Effective interest rate po yun. Pag sinabing effective interest rate, pangkalahatan po yun. Pero ho yung wag ho kayo malilito dun sa penalty tsaka yung interest. Yung penalty po is additional po siya, no? Pag hindi ho kayo nakabayad sa due date. Okay? Yung interest rate, excuse me po, yun po yung yun po yung idinadagdag, no, dun sa duration ng inyong termino. Okay? At maski ho lumagpas yun sa duration, may pa rin yun, may interest pa rin yun, no? Kaya nga ho per month eh. So ibig sabihin, no, pag lumagpas kayo ng let's say di kayo nakahulog sa buwan, 15% yun. Lumagpas na naman siya, 15% na naman yun. No, ganun ho yun. Okay? Tapos, bukod pa ho doon yung penalty. No, yung penalty po, ayon po sa ceiling on interest rate, is 5% per month. Okay? Maliwanag po tayo doon, ha? So, kagaya yung sinabi ko, pag nalaan ho, no, ng small claims court yan, no, ni judge, na hindi nila sinusunod yun, sila ho ang malilintikan. Mababaliktad pa ho sila. Tapos, kung may mapapakita pa kayo na harassment, lalo na. Baka ho sila pa ang magbayad sa inyo.
Ganun ho yan. Kasi yung meron tayong meron tayong batas yung prohibition ng unfair debt collection practices eh. O may mga penalties ho yun pag hindi ho nila sinunod. O pag yun nilabag nila, talagang may mga kaakibat ho yun. Iba pa ho yung sa lending, iba yung financing. Basahin nyo po. Lahat po nung sinasabi ko, yung mga listahan ho ng lending, financing, tsaka po yung registered online lending platform. Ito ho yan, yung mga registered online lending platform po, 140 po sila. No? Kasi hindi ho lahat ng lending, financing at bangko ay maaari pong magkikipag-transact sa inyo online. Okay? 140 lang po sila. No? Inilagay ko ho lahat yan sa description box ko sa aking YouTube channel. So, puntahan nyo po siya. I-click nyo na lang po. No? Andun ho yung mga lending companies, financing companies, andun po yung mga online lending platforms, nandyan po lahat. No, i-click nyo na lang po siya. Okay? Yung sinasabi ko po na mga online lending platforms, dalawang klase po 'yan. Okay? Yan po is web-based tsaka yung app-based. Yung pinag-uusapan po natin lagi is yung app-based, yung meron kayong ida-download. Yun po yung mga nakakapagnakaw po ng detalye. Pero po yung website po, yung web-based, wala pong kakayanan magnakaw ng information ninyo. No, kung ano ho ang ilagay ninyong information, yun lang po ang po pwede nilang pagbasihan. No, unlike po dito sa mga app-based, kasi nga ho po pwede silang magsalpak ng malware o nakakapagnakaw ho sila. No, kung ano man po yung detalye ninyo dun sa inyong mga telepono. No, yun po ang pinagkaiba ng web-based sa app-based, no. Kaya kung manghihiram ho kayo, may web-based naman. Di mas mainam sa web-based na kayo. Pero, sabi nga ho sa inyo, doon na lang ho kayo sa mga traditional. At least ho doon, safe talaga kayo doon. No? Although, sabihin ko sa inyo, hindi ho lahat ng mga online lending apps, abusado. Okay? Alam nyo naman po yan, nandun din naman ho sa i-click nyo lang din ho. Pati yung mga na-revoke, nandun ho. No? Basahin nyo po. No? Tsaka ho ito, hindi ho lahat ng dadaan sa feeds po ninyo, hihiraman nyo na agad. Kasi unang-una ho, pagka yan dumaan sa feeds nyo, i-download nyo yung apps. Para ho makatuloy kayo ng application, ano mangyayari? Bibigyan nyo sila ng access doon sa inyong telepono. Kakargahan nila ng malware, mananakawan na kayo. Di ho ba? Lahat ho ng mga unang-una kinakanan niya mga nasa phone book po ninyo. Yun ang nanakawin yan. Di po ba? Tapos hindi pa ipaiintindi sa inyo kung yung inuutang po ninyo. Hindi ho pa iintindi sa inyo yan. May the Truth in Lending Act po tayo. Hindi nila dinidiscuss yun. Dapat alam nyo po yung pinapasok nyong obligasyon. Kaya nga ho ginawang batas yan eh. Di ho ba? Pagmasdan nyo ho yan sa bangko, mayroon pa ho yan, nakakwadro pa. Samantalang itong mga abusadong online lending apps na to, isinasawalang bahala. Di ho ba? Marami ho tayong panlaban. May mga nakasulat na pong batas at mga memorandum. Huwag nyo hong huwag nyo hong takutin ang sarili po ninyo. Huwag nyo stressin. Ang gawin nyo po, maghanap po kayo ng makakausap po ninyo, kaibigan, kamag-anak, asawa, o kung sino man ho na napapagkakatiwalaan po ninyo. Hindi ho pwede na solohin nyo yan. Talaga kung magkakaroon kayo ng anxiety tsaka depression yan, pag sinolo nyo yan. Tsaka ho, pagka in doubt, makipag-ugnayan o makipag-usap po kayo sa abogado. Dahil ho yung mga legal na usapin, sila lang ho ang sagot niya. Ako ho, maniningil ho ako. Yung sinasabi ko dito sa inyo is yung mga nabasa ko, base ho sa experience ko, Kasi 25 years na po ako sa lending at saka sa financing, Kaya ho, kahit papaano, meron naman din ho akong mga experiences, At saka umaattend din ho ako sa mga small claims hearings po, Ako ho nagre-representa doon sa iba naming sa mga kliyente po namin. So, may experience po tayo. Pero hindi ho ako abogado. Frustrated lawyer po tayo. Kaya lang, kabisado ko ho yung sarili ko, hindi ko ho kaya. Mahina ho ang utak natin. Ang nakaya ko lang tapusin is yung BA Major in Marketing. So, pero pinilit ko pa rin makatapos kasi kailangan ko para ho
makapag-provide po ako, siyempre, doon sa aking pamilya. Di ba? So, iyon ho, no, gawin ho natin, no, armasan ho natin sarili natin. Magbasa tayo ng mga batas, mga memorandums, no, maging aware ho tayo doon sa ating, mga hinihiraman. At pinaka-importante po dyan is yung, maging, maayos yung inyong, credit standing. Para ho kahit saan kayo manghiram, makakapanghiram ho kayo. No, hindi ho yung nakabase lang tayo o kung sino lang available na abusadong online lending apps, doon lang tayo manghihiram, no? Wag ho doon. Kasi kapag habang tinatangkilik niyo yung mga bugok na yan, ay magsusulputan ho yan. Ang gagawin lang naman ho niya, magpapalit lang ng pangalan eh. Pero pagka hinanap niyo na sila sa sa listahan ho ng mga approved online lending platforms, wala na sila doon. So, ibig sabihin, illegal na sila. Di ba? Kasi may listahan na nga kung sino-sino yung pwedeng mag-conduct ng business sa online eh. Tapos, syempre, na-revoke sila o papalit ng pangalan. Di, ganun lang ho ang diskarte ng mga bugok na yan. No? Tapos, yun nga, ibsan nyo ho yung inyong sariling nararamdamang anxiety at depression. Huwag nyo silang intindihin. Okay? Kung kayo ho i-pass due na, let's say, lumagpas na kayo sa due date ninyo. Kasi nga, hindi in-explain sa inyo eh. Di ba? Kaya kayo lumampas. Kasi kung ina-explain sa inyo yan, most definitely hindi kayo kukuha sa kanila. Di ba? Kaya kung nila ini-explain yan. Ina-explain po ba nila kung magkano nakukuha nyo, gaano yung interest na idadagdag, gaano yung ibabawa sa inyong processing fee, at gaano yung termino? Hindi ho. Bakit nila i-discuss yun? Eh di walang kumuha sa kanila. Di ba? Yun yung dahilan. No? Kaya, wag ho kayo ma-stress. No? Ang gawin nyo ho, pag-ipunan at bayaran. Ganun lang naman ho yan eh. No? Kasi obligasyon ho yan. No, nandun na ho tayo. Nilinlang tayo. Kaya lang, rin naman ho may fault din naman tayo eh. Kasi sa kagustuhan natin makahiram, di-download natin yung app. So, parehas lang ho na may Kaya, may obligasyon tayong bayaran. Kasi nga nakahiram tayo, bayaran ho natin. No? Pero wag ho yung stressin ang sarili po ninyo. No? Taktika ho kasi nila yan eh. So, pag kayo nakaranas lang ganon, ayan po, ipa-flash ko po sa inyong screen yung mga sangay po ng gobyerno na pwede kayong mag-file ng mga complaint, no? Mas mainam po dyan is ipaano nyo na, panotaryo nyo na. No? Para po pag isinabit nyo sila sa kanila via email, notaryado na siya at i-attach nyo rin po yung inyong mga proof, no? Para po at yan magawa na ng action. No, may mga nare-revoke naman po, no. Medyo may katagalan lang talaga kasi nga ho, alam naman po natin, di ba, yung mga usap-usapin na hindi naman daw ho, di umano dito sa Pilipinas nag-ooperate yung mga yan, no. Talagang pinag-work from home lang ng mga ahente, no. Pero sila nasa ibang bansa daw di umano. So, hindi ko alam, pero ayon ho sa sitset, ganun ho talaga. So, kasi nga hindi nga sila hindi sila ma-raid o hindi sila mapuksa eh. Kasi kung nandyan lang ho yan, saglit lang ho yan. No? Kaya nga ho nandyan ng SEC tsaka NPC. Di ba? Tapos may mga cybercrime, pa tayo, division and groups pa tayo sa PNP tsaka sa NBI. So, ho yan ginagawan ho ng aksyon. No? Lalo ho ng NBI, very aggressive po sila ngayon. Nakita nyo, isang tawag lang, inaksyonan po, di po ba? Okay po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.